Nagsisimula ang kwento sa isang hukom ng Korte Suprema na nagpawalang sala sa isang mafia boss at ang pinakamalaking drug lord sa bansa na nagngangalang Tony sa lahat ng kanyang mga krimen. Ang eksena ay lumipat sa isang lalaki na pumasok sa isang bakanteng bodega. Ang lalaking ito ay si Malik, isang tiwaling pulis na nagtatrabaho kay Tony. Habang kino-contact ni Malik si Tony, isang lalaking nagngangalang Nazri ang biglang lumapit sa kanya at agad na nabigla nang matuklasan niya na si Malik ay isang tiwaling pulis. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Nazri kay Malik na dapat niyang ikahiya ang kanyang sarili sa harap ng Diyos at sa lipunan. Dahil sa tungkulin ng isang pulis na hulihin ang mga kriminal at huwag makipagtulungan sa kanila. Pagkatapos nito ng walang pag-aalinlangan ay agad na sinalakay ni Nazri si Malik hanggang sa tuluyang mapatay ni Nazri si Malik. Kinaumagahan natuklasan ng pulisya ng lungsod ang maayos na nakabalot na katawan ni Malik, kung saan nabunyag din na si Nazri ay miyembro ng Anti-Narcotics Task, isang puwersa na lihim na nag-aalis ng mga tiwaling pulis at sa mga nagtatrabaho kay Tony na boss ng mafia. Dahil sa kanyang madalas na pagkilos, si Nazri ay binansagan na meth killer. Walang nakakaalam na ang meth killer ay si Nazri. Sa ibang pagkakataon, habang si Nazri at ang kanyang task force team ay nasa opisina, nakatanggap sila ng pagbisita mula sa isang detective mula sa punong tanggapan na nagngangalang Jennifer, kung saan ipinaliwanag niya ang isang serye ng mga kamakailang pagpatay. Binanggit din na ang lahat ng mga biktima ay konektado kay Tony, ang mafia boss. Gayunpaman, hindi siya naruroon upang pangasiwaan ang kaso ni Tony. Nandoon siya upang hulihin ang meth killer. Dahil ayon kay Jennifer, ang meth killer ay gumagawa ng kanyang sariling batas. Dahil may mga batas pa rin ang bansa na dapat sundin. Nang gabing iyon ay nakitang umuuwi si Nazri kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na isa ring pulis at pareho silang kabilang sa iisang task force. Sa oras na iyon, tinanong ni Nazri ang kanyang kapatid na babae tungkol sa mga aksyon ng meth killer at sumagot siya na ang meth killer ay isang kriminal. Dahil marami na itong nagawang pagpatay, kahit na ang meth killer ay palaging target ang iba pang mga kriminal. Nang naririnig ang paliwanag ng kanyang kapatid na babae, tumahimik lamang siya. Sa parehong oras, nakitang pinahirapan ni Tony ang isa sa kanyang mga nasasakupan matapos mabaygo ang nasasakupan na matuklasan ang pagkakakilanlan ng killer. Tila gustong matuklasan ni Tony ang tunay na pagkakakilanlan ng meth killer. Pagkatapos ay tinapos niya kanyang tauhan upang ilabas ang kanyang galit. Nang walang pag-aalinlangan, pinatay ni Tony ang kanyang nasasakupan. Pagkatapos noon ay inutusan ni Tony ang kanyang kanang kamay na imbestigahan ang mga opisyal ng Anti-Narcotics Task Force na ngayon ay nagtatarget sa kanya. Kumbinsido siya na ang isa sa mga opisyal na iyon ay ang meth killer. Sa oras na iyon, si sheriff at dalawa sa kanyang mga subordinate ay bumisita sa isang lokal na istasyon ng pulisya sa isang partikular na lugar upang makipagkita sa hepe ng pulisya. Lumilitaw na nandyan si sheriff upang tanungin ang hepe ng pulisya tungkol sa kanyang pagganap sa paglaban sa online na pagsusugal. Sa pagdinig nito, ang hepe ng pulisya ay nagtatanggol sa kanyang sarili na nagsasabi na ipinasara niya ang maraming kasino at pakiramdam niya ay sapat na ang nagawa niya upang labanan ang pagsusugal. Si sheriff pagkatapos ay tumugon na ang mga tao ngayon ay nagsusugal online at bihirang bumisita sa mga kasino. Pagkatapos, si sheriff ay magpakita ng ebidensya na nagpapakita na ang hepe ng pulisya ay madalas na tumatanggap ng mga paglilipat ng pera mula sa isang boss ng online na pagsusugal. Hindi lamang iyon, ngunit mayroon ding mga recording si sheriff na nagpapatunay na sinusuportahan ng hepe ng pulisya ang boss ng sugal para mapanatiling ligtas ang kanyang negosyo. Sa pakiramdam na na-corner ang hepe ng pulisya, bigla siyang tumutok ng baril. Nang magkaroon ng pagkakataon, ang hepe ng pulisya ay tumakas patungo sa parking lot. Gayunpaman, nang sinubukan niyang tumakas gamit ang kanyang sasakyan ay nalaman niya na ang manibela ay tinanggal ni sheriff kanina. Dahil dito, ang hepe ng pulisya ay sumuko at inaresto ni sheriff sa mga kaso ng panunuhol at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa ibang pagkakataon, si sheriff ay nakikita bilang isang debotong tao, dahil hindi niya pinalampas ang kanyang mga panalangin. Bukod pa rito, ang kaso ng pagsusugal ay opisyal na isinara dahil ang boss ng sugal at ang mga nasuhulan na opisyal ay inaresto ni sheriff. Dahil dito, si sheriff ay nilapitan ng pinakamataas na opisyal sa police headquarters, kung saan ang kanyang superior ay nagtalaga kay sheriff upang tumulong sa paghawak sa kaso ng meth killer at kay Tony. Sa ibang lugar, ang kanang kamay ni Tony na si Scapek na nagpapahinga sa kanyang sasakyan hanggang sa siya ay tinutukan ng baril ni Nazri. Habang nakatutok ang baril kay Scapek, si Nazri sa kainutusan siyang pumunta sa isang gusali at agad siyang binugbog doon upang malaman ang pinagtatagwan ni Tony.
Sa wakas ay isiniwalat niya na ang impormasyon. Sa huli ay agad na pinatay siya ni Nasri, matapos makuha ang gusto niya. Kinaumagahan natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Skapek at nakita rin doon si Nasri. Ang pangyayaring ito ay lalong ikinadismaya ni Jennifer na nakatalagang hulihin ang meth killer. Kasabay nito dumating din si sheriff sa pinangyarihan ng krimen. Hindi nagtagal sa himpilan ng pulisya ay nakatanggap sila ng isang pakete na naglalaman ng mapa mula sa meth killer. Ito ay pagpapakita ng lokasyon sa hideout ni Tony. Nang malaman ito ay agad na naghanda ang mga pulis na salakayin ang hideout ni Tony. Habang papaalis na si Nasri at ang kanyang mga miyembro ng task force bigla silang hinarang ni sheriff na kararating lang sa opisina. Ipinaliwanag ni sheriff na naroon siya sa utos ng pinakamataas na ranggo na opisyal sa central office. Nag-anunsyo si sheriff na ang kanyang gawain ay tulungan si Jennifer sa paghuli sa meth killer. Kung saan sinabi rin niya na pinag-aralan niya ang kaso ng meth killer at naniniwalang kabilang sa kanila ang meth killer. Kaya sinabi ni sheriff sa task force na pumasok ang mga miyembro sa isang silid para sa individual na interogasyon. Maya-maya ay nakita ang mga miyembro ng task force na iniimbestigahan kasama ni sheriff at Jennifer. Nagtatanong tungkol sa insidenteng kinasangkutan ni Malik ang tiwaling pulis na pinatay ng meth killer. Isa-isa ang mga miyembro ng task force tila nalilito habang sinasagot ang pag-alala na ang pagkamatay ni Malik ay nangyari noong nakaraan. Gayunpaman hindi tulad ng iba ay nakapagbigay si Nasri ng mga detalyadong sagot tungkol sa insidente ng pagkamatay ni Malik. Matapos tanungin ang lahat ng mga miyembro ng task force, pumalakpak si sheriff kay Nasri dahil siya lamang ang makakasagot sa detalye sa panahon ng interogasyon. Dahil dito ay agad na hinala ni sheriff na si Nasri ang meth killer. Dahil kadalasang inihahanda ng salarin ang lahat ng maaga para sa isang interogasyon. Hindi nagtagal dumating ang mga miyembro ng task force sa hideout ni Tony upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa kasamaang palad si Tony at ang kanyang grupo ay tumakas na. Dahilan para magalit ng husto ang mga miyembro ng task force kay sheriff. Naniniwala sila na kung hindi muna sila inusisa ni sheriff ay baka nahuli nila si Tony at ang kanyang grupo. Kinabukasan ang mga miyembro ng task force ay pinag-usapan si sheriff, kung saan isa sa mga miyembro na si Kyrell ay binanggit na ang biolohikal na ama ni sheriff ay isang hepe ng pulisya ay inaresto dahil sa pagtanggap ng mga suhol mula sa mga opisyal. Dahil dito ay naniniwala si Kyrell na si sheriff ay hindi kasing husay ng iniisip ng lahat. Pagkatapos na binanggit ng isa pang miyembro na nakita niya si sheriff na pumunta sa banyo ng 8 beses simula pa ng umaga at sobrang kain na hinala ito. Kasabay nito ay nakita si sheriff na lumabas ng kanyang opisina at nagmamadaling pumunta sa banyo. Nagdesisyon si Nasri na sumilip at nadiskubre na gumagamit si sheriff ng iligal na droga. Dahil dito agad na nahuli ni Nasri si sheriff sa tulong ng kanyang mga kasamahan. Sa interogasyon ay kitang-kitang nagalit si Nasri kay sheriff dahil sa paggamit ng iligal na droga sa opisina ng Narcotics Task Force. Ilang sandali lang dumating si Jennifer at mabilis na ipinaliwanag na ang substance na ginagamit ni sheriff ay gamot lang sa migraine. Agad na tumawa si sheriff habang nakatingin sa mga mukha ng mga task force. Gayunpaman dahil sa insidenteng ito ay lalo pang naghinala si sheriff na si Nasri ang meth killer dahil siya ang pinakasabik na hulihin siya. Pagkaraan ng ilang oras ay palihim na umalis si Nasri ng apartment upang makipagkita sa kanyang impormante. Ang impormante na ito ay nagngangalang Ferd na palaging tumutulong kay Nasri para magsagawa ng kanyang mga aksyon. Bukod pa si Ferd ay ang tanging taong nakakaalam na si Nasri ay ang meth killer. Lumabas na si Nasri ay dating engaged sa isang detective at ang detective na iyon ay pinatay ni Tony sa panahon ng isang misyon, habang si Ferd ay kapatid ng detective. Pagkatapos na sinabi ni Nasri kay Ferd na tanggalin ang isang target kinaumagahan dahil ang kanyang pagkakakilanlan bilang killer ng meth ay nagsisimula ng mabunyag. Kinabukasan muli sina Sheriff at Jennifer ay hiniling kay Nasri na pumasok sa interrogation room. Matapos makumbinsi ni Sheriff na si Nasri ang meth killer. Sa pagkakataong iyon ay sadyang pinatugtog ni Sheriff ang isang video recording na ipinadala ng grupo ni Tony isang taon na ang nakakaraan. Kung saan ipinakita ang fiancé ni Nasri na nadakip, habang sa undercover bilang isa sa mga miyembro ni Tony. Bilang isang resulta ang fiancé ni Nasri ay pinahirapan hanggang sa mapatay ng grupo ni Tony. Gayunpaman si Nasri ay nanatiling kalmado habang pinapanood ang video. Habang si Sheriff at Jennifer ay nanatiling malapit ang mata kay Nasri upang obserbahan ang kanyang mga reaksyon.
Ilang sandali matapos na pumasok ang nakatatandang kapatid na babae ni Nasri at hiniling kay Sheriff at Jennifer na itigil ang interogasyon. Ipinaalam niya sa kanila na may nangyaring pagpatay na ginawa ng meth killer. Hindi nagtagal pagkatapos si Sheriff at ang mga miyembro ng task force ay nasa pinangyarihan na ng krimen. Ngunit si Sheriff ay kumbinsido na ang salarin ay hindi ang tunay na meth killer. Sa parehong oras isang pulis ang nag-ulat na natagpuan ang salarin. Dahil nakita ng isang saksi ang salarin kanina, si Sheriff at ang miyembro ng task force ay agad na sinugod ang salarin. Ito pala ay si Ferd ang salarin na nang-hostage ng isang pulis. Nang mga sandaling iyon ay hiningi ni Ferd na lahat ay umatras bago siya mabilis na tumakas. Samantala dumating si Sheriff at ang mga miyembro ng task force na humahantong sa isang habulan. Habang tinutugis na hulog si Sheriff sa kanyang motorsiklo, habang si Ferd ay nagawang salakayin ang mga pulis at muling tumakas. Nang makita ito kinuha ni Sheriff ang kotse ng isang miyembro ng task force at si Nasri ay nagpakita ng pagkataranta. Dahil ang lahat ng kanyang mga plano ay mabubunyag kung si Ferd ay mahuli. Kalaunan ay nagawa ni Sheriff na ihinto ang sasakyan ni Ferd at nahuli siya. Pagkatapos si Sheriff at ang mga miyembro ng task force ay dinala si Ferd sa interrogation room. Habang ang nakatatandang kapatid na babae ni Nasri ay tuwang-tuwa dahil ang akusasyon laban sa kapatid nito ay hindi totoo. Subalit biglang sumulpat si Sheriff at inutusan si Nasri na i-interrogate si Ferd. Si Nasri ay nanatiling kalmado dahil ang taong tatanungin niya ay sarili niyang subordinate. Sa loob ng interrogation room si Nasri na tinanong ng ilang katanungan si Ferd. Nang gustong sumagot ni Ferd ay biglang sumenya si Nasri gamit ang kanyang kamay na tumahimik siya. Pagkatapos noon ay binugbog ni Nasri si Ferd sa kadahilan ng ayaw niyang magsalita. Kaya lahat ng mga pulis ay tumigil sa pagkilos. Ngunit sinubukan ni Ferd na tumakas sa halip. Sa huli isa sa mga miyembro ng task force na si Cairo ay napilitang patayin si Ferd na ikinagalit ni Sheriff. Dahil pinatay niya si Ferd nang hindi nakakuha ng anumang impormasyon mula sa kanya. Bukod pa rito ay kumbinsido si Sheriff na hindi si Ferd ang meth killer. Dahil sinusunod lamang niya ang utos ng iba. Kinabukasan ang mga miyembro ng task force ay akala na si Sheriff at Jennifer ay babalik sa punong tanggapan dahil natapos na ang kanilang gawain. Subalit ipinaliwanag ni Sheriff na ang taong namatay kahapon ay hindi ang meth killer. Dahil ang tunay na meth killer ay kasama pa rin nila. Si Sheriff ay kumbinsido dito dahil sa paraan ng pagpatay ng salarin sa biktima ay iba sa totoong meth killer. Ipinaliwanag din ni Sheriff na ang dahilan kung bakit palaging nabigo ang mga miyembro ng task force na hulihin si Tony ay dahil may isang traidor sa kanila na nagtatrabaho para kay Tony. Kaya tinanong ni Sheriff ang sinumang nasa ilalim ng utos ni Tony kung payag ba sila makipagtulungan para mahuli ang meth killer. Nang gabing iyon ay nakita si Tony na nasa kanyang hideout kasama ang isa sa kanyang mga subordinate. Lumabas na si Jennifer, sa pagkakataong iyon ay nagpapaliwanag si Jennifer na gusto ni Sheriff na makipagtulungan kay Tony para mahuli ang meth killer. Gayunpaman pinaalalahanan din ni Jennifer si Tony mag-ingat dahil kilala si Sheriff na brutal at matalino. Sa kabilang banda ay bumalik si Nasri sa kanyang apartment at nadatnan si Sheriff na nakikipag-usap sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon ay nagpapaliwanag si Sheriff na may matibay na ebidensya na nagpapakita na ang meth killer ay bahagi ng task force. Ito ay napatunayan sa pamamagitan ng isang recording mula kay Malik bago siya pinatay ng meth killer. Sa recording sinabi ni Malik na magpapanggap siya bilang isa sa mga miyembro ni Tony at hiniling din sa kanya na ipakalat ang impormasyon sa mga miyembro ng task force na siya talaga ay isang taksil. Isang araw matapos kumalat ang impormasyon ay natagpuang patay si Malik na nagpapahiwatig na ang meth killer ay isa sa mga miyembro ng task force. Si Sheriff pagkatapos ay hiniling kay Nasri na aminin na siya ang meth killer. Ngunit tumanggi pa rin itong aminin at sinabing hindi siya. Bago umalis si Sheriff ay sinabi na kung ang kanyang fiancé ay pinatay ni Tony ay maaari rin siyang maging isang meth killer. Pagkaalis ni Sheriff si Nasri ay nagsimulang malungkot. Dahil pinatay niya si Malik na isang inosenteng tao at ang kanyang kaibigan ay namatay din dahil sa pagkakamali niya. Si Sheriff na pauwi nang bigla siyang mabangga ng kotseng minamaneho ng isa sa mga alipors ni Tony. Na si Tony na nandoon ay nagtanong kung totoo bang gustong makipagtulungan sa kanya ni Sheriff sa paghuli sa meth killer. Kaya inalok ni Tony si Sheriff ng malaking halaga bilang tanda ng kanilang kooperasyon. Gayunpaman ay tumanggi si Sheriff na sinabing marami na siyang pera at sinabing bibigay niya ang meth killer kasama ang ebidensya kung sasabihin sa kanya ni Tony kung sino ang mga tiwaling pulis.
Sinabi ni Tony na may 2 corrupt officers na nagtatrabaho sa kanya. Nangako si Tony na sasabihin niya ang pagkakilanlan ng mga tiwaling pulis kapalit ng meth killer. Kinaumagahan ay nakita si Nasri sa parking lot nang bigla siyang lapitan ni Jennifer na ipinakita sa kanya ang isang larawan na kasama ni Nasri si Ferd. Nabunyag na natuklasan ni Jennifer ang pagkakakilanlan ni Nasri bilang ang meth killer. Dahil dito sinabi ni Jennifer na hindi niya ito sasabihin kay Sheriff kung si Nasri ay susunod sa kanyang mga utos. Plano ni Jennifer na gamitin si Nasri para sa kanyang kapakanan. Kaya dinala niya si Nasri sa isang lokasyon kung saan nagpakita rin ang mga alipores ni Tony para kunin siya. Sa hapon si Sheriff at ang task force pinag-aaralan ang pagkawala ni Nasri at Jennifer. Kasabay nito nakatanggap ng mensahe ang kapatid ni Nasri sa isang hindi kilalang numero. Isang video mula kay Tony na hawak si Nasri bilang hostage. Sa video na ito, inihayag ni Tony hindi niya alam na si Nasri ang meth killer at ipinagpalagay na ang kapatid ni Nasri ang tunay na meth killer. Kaya hiniling ni Tony na pumunta siya sa isang lugar mag-isa kung gusto niyang maging ligtas si Nasri. Sa pagkakataong iyon ay nagpakita rin si Tony ng pekeng video na nagpapanggap na hostage din si Jennifer. Sa pamamagitan niya kung saan hiniling ni Tony kay Sheriff at sa mga miyembro ng task force na pumunta sa Point B para iligtas si Jennifer. Hindi nagtagal, pumunta ang kapatid ni Nasri sa Point A at nilapitan siya ng ilang alipores ni Tony. Sinuri siya at may nakitang tracking device sa kanyang damit. Matapos tanggalin ang tracking device, dinala ng mga alipores ni Tony siya sa isang lugar para ihatid kay Tony. Pagdating kay Tony sa kanya napahihirapan niya siya dahil marami sa mga taon ni Tony ang nawala. Habang si Sheriff at ang mga miyembro ng task force na ngayon ay nasa Point B para iligtas si Jennifer. Noong mga oras na iyon isa sa mga miyembro ng task force ay nakakita ng isang hostage sa loob ng isang bus. Kaya isa sa kanila ang nagboluntaryo na suriin ang bihag sa pag-aakalang maaaring si Jennifer ito. Ngunit nang suriin ito ay isang sibilyan na sinadyang ginawang biktima ni Tony na nagresulta sa isang pagsabog. Pagkatapos ng pagsabog lumitaw ang mga alipores ni Tony na nakastandby sa Point B na humantong sa isang shootout. Pabalik sa Point A si Jennifer pala ay nasa Point A at palihim na kinalagan si Nasri at binigyan ng sandata. Dahil dito agad itinutok ni Nasri ang sandata kay Jennifer na papatayin daw siya. Pero sinabihan ni Jennifer si Nasri na mabilis na iligtas ang kanyang kapatid at maghayganti din kay Tony. Ito pala gusto ni Jennifer na gamitin si Nasri para patayin si Tony. Dahil pagod na ito sa pagiging subordinate nito. Kasabay ng pananakot ni Tony sa kapatid ni Nasri hanggang sa marinig ang putok ng baril mula sa labas. Nakalunok pala ang kapatid ni Nasri ng tracking pill kanina, kaya ang pulis alam na ngayon ang kanyang lokasyon. Dahil dito isang labanan ang naganap sa Point A kung saan nagawa nilang pabagsakin ang mga alipores ni Tony ng paisa-isa. Natagpuan din nila ang ilang mga bata na na-hostage ni Tony sa isang silid. Kaya sinabihan niya ang mga bata na manatili sa silid at ipinangako na ililigtas sila. Sa ibang pagkakataon sa kabilang banda, hindi lamang pinatay ni Jennifer ang mga alipores ni Tony kundi pati na rin ang mga pulis sa Point A. Sa isang sandali sa Point B nagawa ng team ni Sheriff na maalis ang lahat ng alipores ni Tony doon at mabilis na inutusan ang koponan na pumunta sa Point A, habang si Nasri na ngayon ay kaharap si Tony sa isang tunggalian. Pagkatapos ng mahabang tunggalian ay nagtagumpay si Nasri sa pag-corner kay Tony at inamin niya na siya ang meth killer na matagal nang hinahanap ni Tony. Nang marinig ito ay nabigla si Tony at nakiusap siya kay Nasri na dalhin siya sa korte. Gayunpaman ay tumanggi si Nasri dahil ilang beses nang naaresto si Tony, ngunit lagi siyang pinapalaya ng Supreme Judge. At nang walang awa ay pinatay na ni Nasri si Tony. Kasabay nito ay naroon na ang kapatid ni Nasri at narinig ang pag-amin ni Nasri tungkol sa pagiging meth killer. Dahil dito nagpasya siyang umalis agad. Ngunit biglang siyang inatake ni Jennifer na pumunta doon na may balak na patayin ang magkapatid para maalis ang sinumang saksi sa pakikipagtulungan niya sa grupo ni Tony. Habang si Jennifer ay pinupuntirya ay bigla siyang hinawakan ni Nasri sa likod. Nang mga sandaling iyon ay galit na galit siya. Nang patayin na sana ni Nasri si Jennifer ang kapatid nito ay nakiusap sa kanya na huwag siyang patayin at iminungkahi na dalhin siya sa korte sa halip. Ngunit tumanggi si Nasri, nang tatapusan na niya si Jennifer. Ay napilitang barilin muna si Nasri, matapos barilin si Nasri, inutusan si Jennifer na huwag gumalaw. Gayunpaman si Jennifer ay lihim na humablat ng pistol at pinaputukan siya. Buti na lang wala ng mga bala ang pistol kaya nawala ng lakas si Jennifer.
Nang mga sandaling iyon ay biglang binaril ang kapatid ni Nasri ni Cairo, siya pala ay isang corrupt na pulis na nagtatrabaho din kay Tony. Kasabay nito ang tunog ng mga puwersa ni Sheriff na dumating sa lokasyon. Kaya't mabilis na pinatay ni Jennifer si Cairo dahil ayaw niyang may makaalam sa kanyang mga aksyon. Kinabukasan ay nagpresente si Jennifer sa harap ng mga pulis. At sa matataas na opisyal kung saan ipinaliwanag niya na ang kapatid ni Nasri ay binaril ni Cairo na isang traidor na nagtatrabaho para kay Tony. Ito ay mapapatunayan mula sa telepono ni Cairo na madalas makipag-ugnayan kay Tony at maraming palitan ng mensahe. Dahil para kay Nasri siya ang meth killer na pinatunayan ng mga bala na natagpuan sa mga katawan ng pulis. Sa katunayan ay ang lahat ng mga pamamaril ng pulis sa lokasyon ay isinagawa ni Jennifer. Matapos ipaliwanag ito si Jennifer ay nakatanggap ng parangal at ang kanyang ranggo ay agad na na-promote. Dahil hindi niya direktang nalutas ang dalawang napakahirap na kaso. Ang kaso ni Tony at ang kaso ng meth killer. Noong nasa labas si Jennifer ng silid dalawang task force members ay nilapitan siya para i-congratulate. Sinabi ni Jennifer na malungkot siya dahil hindi dapat namatay ang kapatid ni Nasri sa insidente. Nang narinig ito ng dalawang task force members na ipinaalam sa kanya na hindi pa namatay ang kapatid ni Nasri at ngayon ay nasa hospital. Si Jennifer ay nagpanik dahil saksi ito sa kanyang mga krimen. Hindi nagtagal pagkatapos pumunta si Jennifer sa hospital kung saan ginagamot ang kapatid ni Nasri. Pagdating sa kwarto ay mabilis na nilagyan ni Jennifer ng lason ang inumin na dinala niya. Subalit habang ginagawa niya ito ay biglang lumabas si Sheriff mula sa banyo at agad na nagtanong kung matagal na ba si Jennifer sa silid. Sumagot si Jennifer na kararating lang niya, pagkatapos binati ng Sheriff si Jennifer at gusto rin siyang tanungin ng ilang katanungan. Unang inihayag ng Sheriff na nakakita siya ng ebidensya ng paglilipat ng pera mula kay Tony sa isang paaralan na kung saan ay ang paaralan kung saan ang kanyang anak ay nag-aral. Gayunpaman si Jennifer ay itinanggi ang anumang maling gawain na nagsasabi na ang paaralan ay hindi lamang sa kanyang anak. Ngunit pati na rin ang maraming mga anak ng mga opisyal. Si Sheriff ay nagtanong kung ano ang kulay ng tubo ng sigarilyo ni Tony. Dahil kung si Jennifer ay talagang kinidnap ni Tony kahapon madali niyang malalaman ang detalyeng ito. Kasabay ng pagdating ng iba pang mga pulis na nagpakaba kay Jennifer at kalaunan ay naalala niya na ang tubo ng sigarilyo ni Tony ay dilaw na may mga guhit na ginto. Nang mabuksan ang kahon na naglalaman ng tubo ay tama ang hula ni Jennifer na ikinagaan ng kanyang pakiramdam. Gayunpaman ipinaliwanag ni Sheriff na kinuha niya ang smoke pipe na ito noong nakilala niya si Tony bago kidnapin si Jennifer. Kaya't makumpirma na si Jennifer ay ang tiwaling opisyal na nagtatrabaho para kay Tony. Kasabay nito ay ginising din ni Sheriff ang kapatid ni Nasri na isiniwalat na siya ay hindi malubhang nasugatan at ang bala ay tumama lamang sa kanyang vest. Pakiramdam na na-corner si Jennifer pagkatapos ay ipinagtapat na si Tony ay hindi nagtatrabaho ng mag-isa at na may ibang tao na nag-uutos sa kanya. Pagkatapos si Jennifer ay nagpasya na gawin ang hindi maisip. Pagkalipas ng ilang araw ang eksena ay lumipat sa Supreme Judge na nagpalaya kay Tony sa simula ng pelikula. Habang aalis na ang judge si Sheriff at ang kapatid ni Nasri ay nandoon na naghihintay na alam nila na ang mastermind sa kaso ni Tony ay ang Supreme Judge. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.